Hulikam naman sa Quezon City, kotse nagliyab. Mahigit 50,000 piso nalimas sa e-wallet ng isang senior sa Negros Occidental. Ang payo ng PNP, alamin para wag maging biktima. Ang diskarte ng magkakaibigan sa Bataan para ma-achieve ang perfect na beach photo. Trending! At silipin ang back-to-back fan meets niya na Will Ashley at Heath Cornales. Magiging mainit at malinsangan muli sa maraming bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. 40 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, Coron at Cuyo sa Palawan, Davao City at sa Cotabato City. Dito po sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 39 degrees Celsius ang heat index o damang init partikular na sa Pasay. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, walang binabantayang bagyo o sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ridge of high pressure. Hulikam sa Quezon City, nagliyab ang kotseng yan sa Quezon Avenue na sakop ng Barangay Doña Josefa kaninang madaling araw. Ayon sa Quezon City Police District, sumadsad muna sa bangketa ang kotse bago nagliyab. Napula naman ang apoy ng mga rumisponding bumbero. Ligtas ang dalawang sakay ng kotse na nagtamo lamang ng minor injuries. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagliyab ng kotse. Nabulabog ang bahagi na ito ng P. Tuazon Corner 15th Avenue sa Barangay San Roque, Quezon City kahapon. Nang sumalpok sa poste ang modern jeepney na yan, na puno ng pasahero. Sa lakas ng pagbangga, umalog ang poste at tumalsik sa kalsada ang mga nasirang parte ng traffic light. Wasak ang harapang bahagi ng modern jeep. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang nag-overtake ang modern jeep sa isang traditional jeep. Kapit na kapit po ako, tapos pagdating po dito, sumingit po siya dito sa gilid, tapos bigla po kami sumalpok. Opo. Napapikit na lang po, pagtingin ko yung mga pasahero, nasa harap na eh. 22 pasahero ang sugatan, kabilang ang 6 na menor de edad. Ang pinakabata, 4 na taong gulang na lalaki. Ang pasahero naman na nakaupo sa tabi ng driver, kritikal ang kondisyon. Naipit kasi yung paa niya eh. At saka siya yung napuruhan because ang pwesto niya ay nandun sa side ng driver. Yun yung mismong tumumbok or sumalpok doon sa poste. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan doon eh. Wala akong kinalaman. Institutional yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes, the fourth na ipinasampinan ng komite noong nakaraang hearing, kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng BISE. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Samantala, kinuwestiyon at kinontra ni Senador Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senador Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan ang pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment mode. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Simula ngayong araw, libre na ang toll sa expressway ng mga sasakyang may kargang pagkain at agricultural products. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kwalipikado sa libreng toll ang mga sasakyang accredited ng Department of Agriculture at may RFID sticker.
Napagkasunduan anya yan kasama ng 12 concessionaires para makatulong na ma-stabilize ang presyo ng pagkain sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Isang buwan muna yung ipatutupad at posibleng palawigin depende sa magiging assessment at pag-uusap. Simula Abala sa paglalaro ang magkakaibigang ito sa loob ng isang computer shop sa Tondo, Maynila, lumapit ang isang lalaki. Nagmasid hanggang bigla niyang itinaas ang kamay na may hawak na patalim. Tinangka niyang saksakin ng isa sa mga naglalaro. Agad siyang napansin ng isa pang lalaki sa loob ng computer shop. Sinunggaban niya ang lalaking may patalim na bumagsak palabas ng computer shop at tumakbo palayo. Yung lalaki nga po, pumasok na po dito. Then anilagan po ng aking kaibigan na meron pong patalim sa tagiliran, then sa likod po. Isang maiksi po na patalim, then yung isa po, mahaba po talaga, parang pangbaboy nga daw po sabi po ng mga pulis Ang lalaking dumamba sa salarin, natakot man para sa sariling kaligtasan. Bas nang ibabaw raw sa kanyang isip ang kaligtasan ng kaibigan. Nung una po, inabahan po ako. Pero kahit sino naman po, ma'am, gagawin naman po yun, ma'am. Naaresto kalaunan. Ang umiiral ngayong krisis, malaking hamon sa kabuhayan ng mga gaya ni Leslie na gumagawa at nagbebenta ng mga kakanin sa Calamba, Laguna. Kaya raw sumali siya sa Philippine Food Expo para maipakilala ang kanyang mga produkto sa mas maraming tao. Ang gusto po talaga namin dito is makakuha kami ng mga, especially yung mga talagang tatangkilik ng product namin, ma'am. Yung magugustuhan po yung product namin kung ano po yung aming sinisell. Nagbukas sa World Trade Center sa Pasay ang 18th Philippine Food Expo. Nasa 300 exhibitors ang kalahok. Pupunta dito si Angela at Joanna na magkaibigang may negosyong baked goods. Definitely it's a big thing kasi you get connections and you get to have a feel of what's out there. Tampok din ang mga supplier ng mga produkto at teknolohiya sa food industry, tulad ni Jan na nagbebenta ng packaging materials. We're hoping for more clients pa po na ma-achieve natin and support local. Lalo ngayon sa crisis natin, so we do have a option po para makakuha po sila ng best costing. Yes, Connie, matapos magbanggaan ng isang passenger bus at poster ng PNP sa EDSA Bus Carousel at ipatawag ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan ang sangkot na pulis, humingi ng pasensya si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico sa nangyaring aksidente. Nabatid na pupuwasan na siya ng pasahero para sa libreng sakay ng pulisya, kaya pumasok sa EDSA busway. Nalimas ang mahigit 50,000 pisong laman ng e-wallet ng isang senior citizen sa Escalante Negros Occidental. Kwento ng anak ng biktima, may isang lalaking nagpa-cash in sa e-wallet sa kanilang tindahan. Sinabi raw ng customer na wala siyang natanggap na OTP o one-time password kaya hiniram niya ang cellphone ng biktima para daw kunin ang reference number. Napag-alaman nila kalaunan na nilink pala ng lalaki ang e-wallet ng senior citizen sa isang online shopping app. Sa loob lang daw ng 2 araw, nilimas ang laman ng e-wallet. Inireport na sa pulisya ang pagkakas. Hindi pa rin maibabalik agad-agad sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico kahit nakadetain siya sa Czech Republic ayon sa ilang international law experts. Paliwanag ni Attorney Melissa Loha, ang magagawa lamang daw ng Pilipinas ay pakiusapan ang Czech Republic na i-deport si Ko kung totoo ngang may European passport ang dating kongresista. Pwede pa rin daw yan iapila ni Ko. Mapapadeport lamang si Ko kung papabor daw ang Czech government sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ng isa pang international law expert na si Attorney Rodel Taton, posible rin ang extradition dahil maayos naman daw ang ugnayan ng Pilipinas at Czech Republic. Ang problema, walang extradition treaty ang dalawang bansa at mas lalong matatagalan yan kung mag-a-apply si Ko ng asylum. Wanted si Ko para sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Pirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang emergency landing ng isang eroplanong mula Dumaguete, Negros Oriental papuntang Maynila. Sabi ng CAAP, nag-emergency landing kahapon sa Iloilo International Airport ang eroplano dahil sa pressurization issue. Sa kuha po sa loob ng eroplano, ibinaba ang oxygen masks para sa mahigit 100 pasahero. Ayon sa CAAP, maraming pasahero ang humiling ng medical assistance pagbaba ng eroplano. Maayos na raw ang kanilang lagay. Pirma